Isa na namang barkong may sakay ng mga Pinoy na tripulante ang inatake sa Red Sea. Ayon sa isa sa mga Pinoy seaman, pinaulan na ng bala ang barko at pinatamaan umano ng missile. Saksi si Marisol Abduraman. Mahigit 10 buwan mula nang sumiklab ang gyera sa Gaza, hindi pa rin natatapos ang airstrikes. Kuha ito kahapon sa isang villa na pinasabog sa Gaza City. Tinamaan naman ng airstrike ang isang paaralan at isang bahay. Ayon sa Palestinian health officials, nasa 50 ang nasawi sa airstrikes ng Israel sa nakalipas na 24 oras, sa gitna ng sigalot na nagsanga na sa iba pang bahagi ng Middle East. Isa sa nakikisimpatiya sa mga Palestino ang grupong Houthi sa Yemen na mula noong Nobyembre ay nagsagawa ng mga pag-atake sa mga barko sa Red Sea. Pinaniniwalaang ang grupong ito ang nasa likod ng panibagong pag-atake sa barko sa Red Sea, ang Mount Sinai, kung saan 23 Pinoy ang nakasakay. Isa rito ang Pinoy seaman na si Jason Yee, na nakuha na ng video ang pinsalang inabot ng barko. Kinakatakutan namin, dumating na. Talagang tinira na kami ng missile. Naglalayag sila mula Iraq papunta sa ng Greece na makarinig ng pamamaril. Yung arm guard namin, pinakita yung baril. Ang ginawa, tinira kami, pinakulanan kami ng bala. 20 minutong tumagal ang barilan. Binumpul na kami, ma'am, malakas, ma'am. Tinira yung makina namin, nabutas. Nagtago kami, missile. Tinamaan namin yung malapit sa makina. Yung gilid ng barko, sa lakas ng hapon kami, bastag na. Sa takot, nagtakbuhan na sila at nagkubli sa hagdan. Nagtatago kami. Dyan yung pinaka-safe na area. Ilang beses na kayong binombo, sir? After kami tinamaan ng una, so usok na. Tapos humigil kami na. Sinubukan pa ng kanyang mga kasama na patakbuhin ang makina, pero bigo sila. Ang problema, pagkatakbo namin, unti pa lang ang tinakbo namin, pinira na naman kami. 3 beses itong naulit hanggang pasukan ng tubig ang barko. Kaya na makausap ko si Yee kagabi, paulit-ulit ang kanyang panawagan. Sino yung pwede yung makatulong na ma-rescue kami? Yan ang kailangan namin. Hanggang kagabi o alas 3 ng hapon doon, wala pa rin daw rescue. Nakikiusap kami kay President Marcos. Sana tulungan kami mga Pinoy na makauwi sa bahay, sa pamilya namin. 11:20 ng umaga kanina oras dito sa Pilipinas. Sinabi ni Yee na dumating na roon ang rescue. Ngayong hapon, ibinalita ng Department of Migrant Workers na ligtas na ang mga Pinoy seafarer. All 23 seafarers are safe and sound, requesting that they may be rescued. Ang manning agency naman na may hawak kina Yee, nabunutan daw ng tinik lalo't labis na nag-alala ang pamilya ng mga seafarer. Yung iba natataranta, siyempre pamilya yan. Yung iba, siyempre yung mga beginners, yung iba nagbabarko doon. But they know the risk. Opo, they know po. Kasi dito na po, binibriefing na po namin eh. Kahit na po, tawin rin lang nila ng mga ilang oras, pero ilang araw, 5 days po yung sweldo na basic salary. Sa ngayon, walang pahayag ang grupong Houthi na inaako nila ang pag-atake. Ayaw pang magbigay ng detalye ng mga otoridad hinggil sa rescue operation sa mga nasabing crew. Ang mas mahalaga raw sa ngayon ay matiyak ang kanilang kaligtasan. Nasa kanila na raw kung uuwi sila sa bansa. Pero hinihimok sila ng DMW na umuwi na muna matapos ang kanilang naranasan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.